Tuwan-tuwa po nung kasi kinamayan ko si brother Sabi, congratulations, Brad. Sabi niya, ay, malaya na ako ngayon, Brad. Sa loob ng 3 araw lang na sumama ko kay brother Ting doon po sa elders, wala na ngayon akong bisyo. Ngayon, malaya na ako. Malayang malaya na ako. Now, doon sa sinasabi po naman ninyo, yung 2 utos, no? Yung ibigin ng Diyos ng buong puso't kaluluwa, lakas at isip, at ang pangalawa, yung ibigin ng kapwa. Kapatid, ito yung sinasabi ng ating head servant. Kung ikaw nagsisimba sapagkat yan ang pagbibigay mo ng pag-ibig mo sa Diyos ng buong puso at kaluluwa at hindi ka nababago pag-uwi mo sa inyo, galit na galit ka pa rin o kung kaya kung anong ginagawa mo sa katulong mo, baliwala lahat yun. Kinakailangan po yun. Kinakailangan magkasama sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, yan ang paglalarawan mo. Yung iniibig ng Diyos ay iniibig mo rin. Man, hallelujah. Kaya huwag nyo apihin yung kasambahay nyo. Kasi kung halimbawa, kasambahay nyo, apihin nyo dahil sa mababa na siyang uri. Amen. Kung sa apihin nyo, sigurado ka sa impyerno. Amen, hallelujah. Amen. Kaya nga, at least, marami kami karanasan na ganyan. Kaya nga, pinakamahalaga, anuhin mo talaga siya. Ituring mo siyang kasambahay. Amen. Kaya nga ang tawag, kasambahay. Opo. Hindi na katulong, hindi na alipin. Amen. Sabi nga, paano makakamta ng mananampalataya, mga pinangako ng Diyos sa pagtugon sa ating panalangin. Mateo chapter 6, verses 33. Ganito po sinasabi niyon, mga kapatid, Matthew chapter 6, verse 33. Ito po yung sinasabi doon. Ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ibig sabihin nun, mga kapatid, ang laging number 1 ay ang Diyos. Kaya nga, minsan pag nagtatanong si Brother Ting, asawa, Diyos. Magulang, Diyos. Aba, madidinig mo po ang buong kapulungan dito sa Mother Unit, number 1 ang Diyos. Kaya naman, dahil sa inuuna ang Diyos, kaya napapansin ko, Brother Ting, lalo yata tayong dumadami. Dahil ang kanilang pangunahin sa buhay, pang-araw-araw, lalo kapag kalinggo, ay Diyos. Kaya naman, yung kanilang pagganap ng ganon, meron silang napapala, may tinatanggap sila, sapagkat sinusunod nila ang salita ng Diyos na buhay. Sabi nga, ano ba dapat natin ngayon pang manatiling malis ang ating puso? Sabi sa Pahayag, chapter 3, verses 20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kundi rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako ipapasok sa kanya, tahanan at magkasalo kaming kakain. Ito po yung gusto iparating ng Diyos sa buhay. Si Lord, nakatayo na sa labas na tabi natin, tumutuktok siya. Opo. At kung patutuloy mo siya, papasok siya. Buksan niyo pintuan niya, papasok siya. Pero kung magpapatuloy ka, wag lang doon hanggang kusina, hanggang sala. Tapos sasabihin mo yung kwarto mo, private room. Jesus, huwag kang pumasok dito. Private ko yan. Pero hindi po yun ang lahat sana pag pinatuloy mo siya, hanggang sa kaloob-looban ng bahay mo, patuloy mo si Jesus. Hanggang masaliksik niya lahat. Opo. Open na open ka. Kung may tinatago ko palang bisyo, may tinatago ko pa hindi ka lugod-lugod kilo, hindi ka rin karapat-dapat. Amen. Kaya kailan para maging tunay ka tapat na Diyos sa buhay, patuloy mo si Jesus hanggang doon sa kaloob-looban ng kwarto mo at makikilala mo siya ng lubos. Kaya nga, Brother Ting, mawalang galang lang po. Ito yung total consecration na ito. Kaya ka lang totally consecrated kung isinusuko mo ng lahat, ibinibigay mo ng lahat, iniiwanan mo ng lahat, doon ka pa lang. Pero kung ganon, linilimitahan natin ng Panginoon. Lord, hanggang dyan ka lang, dito, privacy ko ito. Nako, hindi po mangyayari yan. Itago man yan, alam pa rin ng Diyos. Pero ano mabuti? Kung ikaw talaga totally renewed Christian, ipapasukin mo, pahalugog mo sa Panginoon, alin man sulok ng pamamahay mo, at doon magkakasundo kayo. Okay, dito, sabi nga, parang siya dumating naraman ng isang manampalataya. Binabotis mo kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi nyo, pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang dumarating nakasunod ko, ang magbabotis mo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaya sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit nakapagdala ng kanyang panyapang. Okay, ang bautismo po ng Panginoon, yung sa tubig, once na nagagawa. Opo. Once of your life, Pero yung bautismo sa apoy, yun every moment, every hour, every day, every week. Yes. Pwede po yung paulit-ulit.
Yun po Opo. yung baptismo sa apoy. Ang nagbabautismo nyo, walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Kaya nga po tayo, meron tayong tinatawag na Sunday Fellowship. Opo. Every time na matatapos tayo, meron tayong baptism of the Holy Spirit. Doon po natin nadadama ang kapangyarihan ng Diyos. Doon gumagaling ang tao. Doon lumalakas. Kasi nga po, nababaptize kayo ng Espiritu Santo. Amen. Masama, Brother Marcel. Brother Ting, meron po isa nagpatotoo. No? Kasi nung baging tinaw nyo, tanggapin natin ng dilang apoy. Alam nyo, Brother Ting, hindi hinahanap niya kung saan, pero ramdam na ramdam niya, napakainit. Para bang yung pakiramdam niya, lahat yata ng dumi, sinunog na nung dilang apoy na yun. Kaya nung umuwi siya, nagtatatalon siya, tuwan-tuwa, sapagkat sabi niya, ang gaan ng katawan ko. Yung dati, para bang may dala-dala ako na marumi, ngayon wala na. Nung sabi ni Brother Ting, tanggapin natin ang dilang apoy, ngayon, wala na po, malinis na ako. Okay, ito po lang, last na po to. Ano dapat alisin pang dumali ang banal na Espiritu Santo? Una yung kasalanan, hindi ng tawad sa Diyos. Opo. Magpatawad po kayo, hindi pwede makadama mga taong hindi nagpapatawad o may kagalit pa. Resentment, mga maramdamin. Kailangan niyo po talagang ano kayo. Alisin niyo pagiging maramdamin niyo. Superstition, mapaniwalain. Hindi po sa Diyos yan. Espiritista, spiritism, yan po yung sa albularyo. Kaya nga po tayo, pag naniniwala pa kayo, hindi dadali sa inyo Holy Spirit. Kaya huwag niyo tanggalin niyo na po yung mga espiritista, mga spiritist belief. Mga pagpapatawad, kailangan gawin niyo po yung kasalanan, pagsisiyan niyo. Mga umpisa kay every month, madadama niyo kapayan Diyos sa buhay. Natin na po tayo sa pangatlong po sa mga ating gawain. Kung tawagin to ay Healing on Day! Hallelujah. Bilang Ama, sa pangalan po ng Jesus. Salamat po. Natutuhan po namin na sinangkapan mo kami ng kapangyarihan. Kami lahat naniniwala na ng palataya sa iyo. Sabi mo, Panginoon, makainom kayo ng lason, makagat kayo ng ahas, hindi kayo mamatay. Papatungan niyo mga kami sa mga may sakit at sila'y gagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus na walang kang kaliwanagan. Kaya sa hapong ito, Lord, ipagkalaw mo sa kanila, di lang apoy na yan, yung banal na tinapay na walang iba kundi ang salita ng Diyos sa buhay, na siya magbibigay sa amin ng lakas, karunungan, katapangan, tulad ng binigay mo sa mga apostol mo 2,000 taon na lumilipas. Nung ibigay mo ang dilang apoy na nagbabaptay sa kanila bilang anak ng Diyos na buhay. Naging matapang sila, naging marunong, naging makapangyarihan, malakas. Dahil ang dilang apoy sa kanila na walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus, na walang gang kaliwanagan. Kaya salamat po, Ama. Pinagkaloob mo sa amin, tinuruan mo kami na mga kami namin, ang katawan lupang ito ay magiging anak ng Diyos sa buhay. Kaya sabi mo, Lord, yung nagawa ni Jesus ay magagawa namin. At sandaling isinurrender namin totally ang lahat ng aming kasalanan taglay. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At tinuruan mo kami magpatong ng kamay, magpagaling na may sakit, magpadilat ng mga bulag, magpalakad ng pilay, patay, nabubuhay. Salamat po, Ama. Maraming po salamat sa natutuhan namin lihim ng Diyos. Hindi namin alam to, Lord. May dahil sa habag mo, natutuhan namin. Nung matutuhan ka namin, ibigin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong naming kalwa, na bago kami lahat. Kaya salamat po, Ama, sa habag mo. Maraming tao na bless. Maraming tao na bago. Hindi dahil gusto nila magbago, kundi sa habag mo. Tulad din ng tanong ni Pedro sa iyo, Panginoon. Paano yung mayaman hindi rin maliligtas, Lord? Paano kami? Tinago mo si